Hello, good evening. Magandang gabi po sa ating mga kapwa, mga OFWs saan mang panig ng mundo. Good evening po, Assalamualaikum sa gitnang silangan. Good evening. Ang topic po natin ngayon today ay tungkol po sa paghingi ng tulong. Okay? Please, mga sir, mga ma'am, pakinggan niyo po ako sa mga may problema. Kung kayo po ay may problema sa trabaho, sa employer, sa lahat po ng inyong mga problemang may kinalaman sa trabaho, ang una ninyong lalapitan po ay ang agency ninyo. Okay? Yung pong mga agency ninyo kasi sila po yung nag-deploy po sa inyo. Sila po yung nagpadala sa inyo sa ibang bansa para magtrabaho, kung ano man ang trabaho nyo ngayon. Kung magkaroon po ng violation sa inyong trabaho, ang unang-una po ninyong dapat na hinihingan ng tulong ay ang agency ninyo. Sila po ang dapat na unang makaalam kung anumang problema meron kayo sa trabaho ninyo. Wala pong iba, agency po ninyo. Kung ang agency po ninyo ay hindi nyo kausap at ang kausap po ninyo ay yung agent. Kasi karamihan po mga nagtatrabaho sa bahay, may mga agent yan eh. Sila po yung kausap bago po yung agency. Okay? Hindi po nyo dapat hingan ng tulong ang agent ninyo. As per my experience, karamihan po sa mga agent po is hindi po talaga kayo tutulungan. Dahil alam po nila na sila po yung mapuputukan at sila po yung madadaganan ng problema ninyo. Kasi marami pong mga agents ng agency na nagre-recruit po ng mga domestic worker, kumukuha po yan ng komisyon. Depende po yan sa komisyon nila. May mga agent po na pag malaki po ang komisyon, obligasyon po nila pati yung problema ng worker. Meron pong agency na hindi naman po kalaki yung commission, pero ang obligasyon nasa agency. Okay? So, yan po ang isang nagiging problema ng maraming kasambahay na hindi po matulong-tulungan ng agent dahil maraming agent dinidiscourage silang humingi ng tulong. Okay? So, ayan, katulad to, si Saguin, 4 days na walang aksyon ng agency, nakakulong daw siya. But panurin niyo muna ako, para at least alam niyo gagawin ninyo. Okay? Panurin ninyo. Yung mga may problema, panood po kayo. Para po matulungan po kayo sa inyong gagawin. So, balik tayo. Ang agency po ninyo, ang una niyong hihingan ng tulong dahil sila po yung nag-deploy sa inyo. Wala na pong iba. Now, hindi po nyo dapat hinihingan ng tulong ang agent. Pag may problema kayo, diretso kayo sa agency ninyo. Dahil responsibility kayo ng agency ninyo. Ang nangyayari lang pag may mga ahente na kumukubra ng malaking komisyon, ipinapasa ng agency sa ahente ang responsibilidad. Okay? Yun po pakinggan po ninyo dahil very important po ito. Halos walang patlang po, walang hinto ang message sa akin ng mga nahingi ng tulong. Hindi ko alam kung itong mga nahingi ng tulong ay nanunood po o talagang sadyang nagme-message lang dahil may kailangan. Yan po, real talk po tayo. Real talk po yan. Yan po ang isa sakit ng marami nating kababayan. Hingi ng tulong, hindi mo na inaalam kung paano ang gagawin. Basta't alam nilang tumutulong to, ilalapit na sila rito. Wala na sila ibang gagawin. Mali po yun. Humihingi ka ng tulong, dapat marunong kang tumiskarte, marunong kang alamin kung ano ang gagawin mo sa paghingi ng tulong. At ito nga, tinuturo nga namin sa inyo. Okay? Uulitin ko,
ang responsibility po ng agency ninyo ay malaki. Sila po ang nag-deploy sa inyo, kaya malamang nararapat lamang na sila po ang inyong hihingan ng tulong. Dahil responsibility nila kayo. Bali-baligtarin man ang at ng mundo, sila pa rin ang may responsibility sa inyo dahil sila po yung nag-deploy. Kumita po sila sa inyo. Kaya dapat sila po ang lalapitan ninyo. Paano po ba ang paglapit sa agency? Okay. Unang-una, kung kayo po ay malayo sa agency ninyo, yung pamilya po ninyo nasa probinsya, hindi makaluwas ng Manila. Okay? For sure naman, meron kayong mga contact numbers ng mga agency ninyo. Dapat, bago kayo umalis, yung kausap ninyong, yung nag-recruit sa inyo o nag-deploy sa inyo na agency, meron kayong mga correct numbers nila. Hinihingi niyo po dapat yun sa kanila. Nasa kontrata rin po yun. Dapat kinukuhanan nyo ng pictures yung mga kontrata ninyo. Okay? Tawagan niyo po sila. Kung wala kayong pantawag dahil nasa ibang bansa kayo, may pamilya po kayo na pwedeng tumawag sa agency. O kung nasa Metro Manila kayo, pwede niyong puntahan ng pamilya ninyo ang agency na yun para ipaalam kung ano po ang inyong problema. Okay? Ngayon, ito nga po, kaya nga po, yes po, naunawaan po natin. Now, pag hindi po kayo pinapansin ng agency, that's the time po na lumapit kayo sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno. Sino po ba ang dapat ninyong lapitan sa gobyerno? Unang-una, kung kayo po ay kasambahay, nandyan po ang OWA. Yan po ang kanilang mandato. Tulungan po ang ating mga kababayan nagkatrabaho sa bahay, yung household service worker. Okay? Meron po silang repatriation and assistance division. Meron pong mga welfare officers ang OWA na nakatalaga sa bawat post sa ang bansa may maraming Pilipino. Halimbawa, sa Saudi Arabia, meron pong 3 migrant workers office na nandoon sa Saudi. Isa sa Jeddah, ang Jeddah ay sakop ng Western Region, isa sa Riyadh, at isa sa Eastern Province. Kung kayo po ay nasa Saudi at kayo po ay nasa Western Region, ang Jeddah po na Migrant Workers Office o dating polo ang inyong lalapitan. Okay? Ang mga nagtatrabaho sa bahay ay hindi po nakakalabas ng bahay. Pwera na lang kung mga undocumented o mga tumakas na sa amo. Pero yung mga nasa bahay, hindi po nyo kailangan pumunta ng polo. Diyan po papasok ang assistance mula sa pamilya ninyo. Ano po ba ang pwedeng gawin ng pamilya? Kung halimbawa ang agency ninyo ay hindi na tumutugon o ayaw kayong tulungan o pinababayaan kayo, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Kasi yung iba nakikita ko nagbabasa. Sinasabi, nagpo-commit, sir, hindi naman matutulungan ng agency. Oh, pag hindi kayo tinulungan, hanggang doon na lang kayo. Wala na kayong gagawin. Hindi na kayo gagawa ng ibang paraan para ma-resolve ang problema ninyo. Of course, dapat gumawa kayo ng paraan. Okay? Gumawa po kayo ng paraan. Meron pong mga hotline ang ating DMW, ang OWA. Ang OWA ay merong OWA hotline. Meron ding hotline ang DMW. Kung hindi nyo alam ang number, nandiyan po ang Google. Nandiyan po ang website ng DMW. Nandiyan po ang website ng OWA. Pwede nyo pong hanapin ang mga numbers doon. Hindi nyo po kailangan magtanong-tanong at alamin po sa ibang tao paano kung hindi kayo nasagot ng mga pinagtanungan ninyo.
dapat maparaan din po kayo. Dapat marunong din po kayo gumalaw. Huwag niyo pong iasa. Okay? So, ganun po yung proseso. Kami po, ako at ang mga lahat ng mga volunteers o advocates, sa kanyo po kami lalapitan kung sa tingin ninyo na wala pong nangyayari sa agency o sa gobyerno natin kung hindi kayo napapansin. Dahil ang role po namin ay bridge. Tulay po kami. Ang inyo pong inilalapit sa amin, pag nabasa po namin, ay aming tutugunan, i-refer po namin ito sa ating gobyerno para po kayo mabigyan ng assistance. So, dapat alam po ninyo yun. Yung pagtulong po namin ay limited hanggat kaya lang namin. Wala po kaming resources, hindi po kami gobyerno, wala po kaming sahod, volunteers po kami. So, may limitations. Pag hindi po kayo tinugunan ng agency, nandiyan po ang ating pamahalaan. Pag hindi po kayo tinugunan, both, andyan po ang mga volunteers. Okay? So, yun lang po. May mga volunteers, may mga advocates po kami na magbabasa dyan. Basta nakita nyo may logo ng Kaagapay, alam niyo sa akin yun. Kasi ako, naniniwala ako, kung merong mga pasaway na agency, marami pong matitinong agency. Dahil ayaw rin po ng mga agency ang problema. Kung meron pong mga pasaway na agency, yan po, kalampagin po niyan. Pero naniniwala ako marami pong matitinong agency. Okay? So, yun po lamang. Humihingi po ko ng paumanhin. Kung hindi man agad nababasa ang inyong mga messages, pasensya na po kayo. I apologize. So, yun lang po. Isang magandang gabi po sa inyong lahat at pasensya na po kayo sa amin. I hope na maunawaan po ninyo yung amin pong kinatatayuan. Sa buo po, sa ngalan po ng kaagapay ng bawat OFW, ito po si Kabong, kami po ay nakatutok. Always sa abot lang po ng aming makakaya. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.